welcome to the food review by Emma with a little ASMR. Finally, may masarap na kami naka-end for today's video. Who knows kung kailan ko ma-edit yung video na to, pero water, waves. Hi guys, today with Chester, we are going to La Union. We're going again to La Union at the end of the year. It's December 26 right now and 6 a.m. 6 a.m.-ish. And we're currently in Skyway. Our driver for today's video, niya kanyang wiggle, Judy. Bawal siya kumaway na this time. And passenger Princess Zell. And my love's here. Hello. We are the bastion of modesty. 5 hours ang ETA para makating ng La Union. And ganda ng weather. So, ito pala yung feeling ng umaga. Kasi hindi gumigising ng maaga. Yes, we're gonna be there for 3 days, 2 nights. Same accommodation. Pakita namin sa iyo, tapos share natin yung link. Kasi lagi namin siya nirentahan. Buti kang kaming hindi pa makakuha ng room sa kanya. Pero thank you sa discount, kuya. So, yun. Same routine siguro. Pero yeah, we'll see. Wala kami itinara ngayon. We'll just wing it. Ayan, hello guys. Nasa may Pangasinan area na kami. Feeling ko I want to check our first LU experience. Okay. Early into dating. Tapos sinurprise niya ako na pupunta ng LU. Galing pa kaming MOA nito nag 4 seasons pa kami doon. Doon daw kami magkikita. So kumakain kami. Tapos binigyan niya ako ng damit. Tapos sabi mag-LU. So, commute ng mga person, tapay ng Cubao sa may Partas, doon kami sa makain ng bus. So, technically, wala kami itinerary nun pagpunta namin ng LU. May pagstayan lang kami. Tapos dalawa lang kami nun, pero parang ang laki ng kwarto. Unexpectedly, nandun yung tropa ni Eman, pati yung girlfriend niya, said and tell. Andun, so kinita namin sila. So, sila yung first friends na na-meet ko, na friend ni Eman. Tapos, may dalang kotse si Sed nun, so parang sila, si Sed, may kasama silang friend ni Cristel. Sama lang kami sa itinerary nila kinabukasan. So, nag-tour kami. Oo. So, parang kinabukasan, ayun yung expected ko, nasasama lang kami kala Sed for the tour. Kinabukasan, may kumakatok sa pinto, ganyan. O pagbukas ko ng pinto, si Raven sa kasi si Ate Renz, may dala silang coffee. Oo, kasi wala daw cake, may dala silang coffee nun. Nagulat ako, parang bumiyahe sila ng hiwalay. Baka lang surprise na nandun din sila. So that's first early experience. And wala pa kaming idea nun na it's a very very party place, ganyan. Alam lang namin na puntahan siya ng mga millennials, ganyan, for the beach people and for the aesthetics. Doon namin na first experience ang Hara for the party. And kapag tour pa kami, nakasakay kami sa likod ng truck ni Sed nung nag-falls kami and other touristy things to do in La Union. And the food, grabe. May like ang binabalik-balikan na kainan sa LU. So that's called merienda, and hopefully makakain ulit kami this time dun sa sa LU pagpunta namin kasi ang sarap talaga ng kare-kare nila. Ayun lang naman. Tapos after nun, nakailang balik pa tayo sa LU twice. Oo, parang pumunta kami ng July ng 2023. Tapos pumunta ulit kami ng December ng 2023. Oo. Pero with this time, it's planned na. And nagkasya kaming 6. Oo, kasama na yung jowa ni Raven nun, si Alvic. Papuntang LU sa truck ni Sed. Tapos after nun, every year na rin siguro nag-LU. Ganyan, kasi parang it's driving distance. Tapos sila Emma naman, saka yung kasama namin si Judy and Zell, nag-LU din sila. Pero nagkakataon kasi na pag pupunta sila ng LU, hindi ako available. So once pa lang sila nag-LU. Yung nakita mo siya sa girl. Quick chika doon is naglalakad si Evan sa may LU. Na kasi, nasnash yung phone niya sa EDSA RIP sa cellphone. So ang gamit pa niya yung luma niyang lumang iPhone na hiniram namin as a friend. And medyo luma na yung iPhone na yun, 7C. So parang hindi maganda yung quality ng camera. So naglalakad siya dun sa may bandang 7-Eleven sa LU. Tapos nakasalubong niya daw si Sasa Girl. Hindi siya nakapagpa-picture kasi nataka na daw siya. Nahiya siya sa mga kasama. Tapos
Parang sabihin niya, pakita sa girl na, pa-picture pero gamit cellphone mo. Ganun. Send mo na lang sa akin after. Ganyan. Ito yung IG ko. Follow mo ako. Ayun. May lang naman ang hanash for today. And habang nag-aantay kami makakating ng LU. Keep staying awake. And hopefully pag natin namin doon, papahinga muna kami kasi mga wala pang tulog. And so ayun, nakakating na kami sa LU. Dito na kami sa accommodation. It's called Estros Apartment or Estros Place. Ang ganda kasi dito kasi nung una namin ito nakita, dito kami nagstay sa unang LU namin via Airbnb siya binook. Tapos yung mga consecutive na booking namin, dito kami sa chat na kami nag-chat, sa Facebook na kami nag-chat sa kanya kasi mas mababa yung rate. So yung room namin is good for, actually ang dami niya eh. So may dalawang double deck siya. Isang double deck is queen sa baba. Tapos may double deck pa sa labas. So technically parang 2, 4, 5, 6, 7. Good for 7 na siya. Tayo 4 lang kami. And 3K yung rate namin. So 3K per night. Tapos ang maganda sa kanya is may parking siya. And it's beachfront. Like ayan na yung beach. Ayan na. Ikot natin. Gosh, and the sunset, tingnan mo. So may direct access kami dun sa beach. Mababa lang kami. Sa beach na yan, the sunset na yun sa kabilang side. Medyo maalon, the usual LU. And maganda siya, nasa second floor kami ngayon. Pwede mo rin akyatin yung third floor para makita yung view. Mas magandang view. So, kaya it's LU has always been a place for us to de-stress. Kasi, alam mo yun, yung parang you're just seeing a large body of water, waves, fine sand, sunsets, good food. Kanina, mga 2:30 kami dumating. Grabe talaga, like, kudos to Judy, driving 8 hours dire-diretso. Parang isang stopover lang kami sa may NLEX. Tapos 8 hours dire-diretso. Traffic sobra sa may, pagpasok namin ng La Union. Tapos yun, tulog, kasi pagod. So, tulog kaming 4, mga 1 hour lang din ako nakatulog. Tapos, prep na din kasi mag-sunset, labas kami. Hanap kami ng food dahil wala pa kami actual na food nakakain. Ito yung room namin. It's called a hummingbird room. Ayan. So, sana yung room tour pag may ayos na yung kwarto. Pero tingnan natin. Here's my rooms. Here's our room. Mayroon kagad double deck sa labas. So, perfect for kung may kasama kayong hindi lamigin kasi wala siyang aircon. May electric fan naman. There's the common table. May seats dito, chairs, cushions. Malaking living area. Wala kaming kasama dito. Sa amin lang to. There's a refrigerator. May kasama ng tubig. So, hindi na kami bumili pa ng tubig. May mga plates, spoon, fork. Lutuan kasi may rice cooker, may kettle, and may electric stove. So, nagdala lang kami ng supplies namin from bahay. I bought this stuff kasi alam kong kakailangan namin siya dahil alam na namin po ulit na yun yung binibili namin sa 7-Eleven after mag-inom. The kwarto is, yan ito. So, double deck kagad papasok. And sa likod naman is merong queen size bed and single bed sa taas. Then, may aircon yan. Malamig. Kaya, hinihinaan namin. Dito yung CR. And ito yung sabi kong akyatan papunta dun sa third floor. May direct access siya. Pero nilako yun sa taas para hindi nakakatakot. So ito yung parang pathway namin papunta dun sa beachfront. Hi, Dago! Okay, don't like Dago. Pero yung may mga hugasan ng paa dito. Sakali pag medyo buhangin. Tapos may space dun for staying. Madaming tao dito. Okay, madaming tao. Oh, ang ganda niya. Okay. Worth it na naman ang pagpunta ng LU. Hello! Lalabas na tayo ng 6 p.m. Ganito nakadilim. Hanap kami ng dinner kasi wala pa kaming formal meal. Hello guys, so dito kami makakain sa may, anong tawag dito? Beach Bum Food Park.
And doon kami kumain sa may sizzling place. May only rice, only soup, only gravy, only vegetables. Iwan mo na lang ba sa'yo na naman yung phone? Ayan, so ang verdict natin for today's video ay Kita na si Chora ko, di ba? it's a big no. I'm so sorry. Pero for its price, hindi, medyo mahal pa rin siya sa price. It's giving college, high school meal na budget na mabibili mo. Yung parang, gusto mo ng rice meal, pero ito lang afford. We're trying, okay? At least we experience it. For dessert, we're gonna have ube mama and coco mama. Ayan. Ano ba gusto mo? Let's try mango mama. Mamaya, pag may ginagawa ako din. Napakalamig to the big. Ang lamig sa bibig. Kamusta po ang experience? Ay, gusto ko yan. ASMR. Uy, walang tunog. Walang tunog. Hi guys, Finally, may masarap na kami nakain for today's video. And first time ko gumamit ng DJI microphone. Ay, naman dito. Gusto ko rin dito. Ang glasel. ASMR. Wala. So, ang verdict natin for dito talaga ng sa loob, no? Pero kasi okay naman yung review. Very masarap. 100 over 100. Craving satisfied. I'm good. Sabaw na lang po. Favorite part ko yung sticky rice lang, parang biko. Baka talagang tayo yung mabubukas ng gate. Okay, so ang mga trentahin ngayon ay nagpatatak sa Hara, uuwi. Pabalik na lang mamaya. Kasi wala pa naman tao at maaga pa. So, we're gonna do our small gifts muna sa Acom. Tapos babalik na lang kami ng around 8:30, 8:45, gano'n. Sa tapat ng NFA, yung accommodation. So, onting onting walk lang naman siya. First. Next. Game na. Ito pa EO. Hi guys, EO. EO. Diba, EO. 1, 2, 3, go! Taray! Cute! Ang dami. Okay, yan lang. Lampad! Oh my God! Oh my God! Boxer! Sino ka dyan? Parang may heto lang kuha. Ay, wala! Bakit mo na mag-gano'n? 1, 2, 3. Wala ka na talaga. Meron pa. Meron pa. Ito pa. 1, 2, 3. Legit! Tama ba? Wow! Kabog! Wow! I like the color! Okay, yung color na gusto ko. Tama ba? Tama ba to? It's a surplus naman ng brand. Surplus ang brand. yes. Surplus. Surplus. Special kayo ng Sabi ko ayaw niya ng pink. Ayaw niya ng green. Oh, it's Yay! Iman. Sige, color pink. Ang cutie. Oh my God. Okay. Okay, small gift portion done. So, we're gonna go out na ulit. Punta na ulit kami ng Hara to party. It's currently 8:41. So, mga 9-ish. Ganun yung dating namin doon.
Kasi Ano bang bago? namin yung drinks nyo. Uy, grabe 3/4 naman kaming matras. Ano yung chill ramen kanina. So yeah, that's exactly the point for today. Kailangan ko silang pagluto ng noodles and chocolate cake kasi alam kong requirements nila yung paglasing sila. So, Blah, blah. no. Come on. Hi guys, hello. Back sa Acom. Slightly tipsy pero yan. I made noodles for them. Si Eman doesn't eat spicy noodles. So ginawa ko siya ng cup noodles. Kami, Gin ramen. For us, pang tanggal ng tipsiness before matulog. Ayun lang naman. That's the reason why I bought those kasi alam kong mangyayari to. So, kain na kami. Then, tulog na rin and bukas na lang ulit. Bye! Wait lang. Okay, it's our day 2 of our LVU vlog. We just prepped. It's currently 11:30 and lalabas na kami for lunch. Punta kami ng merienda. Hopefully, may space pa kami doon. What afternoon in LU looks like? Waves crashing, sun shining. Hi guys, we're currently at merienda. And napakadaming tao kasi it's lunchtime. So, it's packed. So, may number system dito So, pagpunta nyo dito, lista na kayo para antay na lang kayo. Okay yung pwesto ng ating camera for today's video. And we bought mango iced tea. Sabi yung mango iced tea na dito sa merienda. Kare-kare with crispy pork, bagoong, and mango juice. Okay guys, it's very delicious as usual. Tapos na, we're doing the trend na hindi kasi namin matapos kumain si Julie. So, so yung trend na slow eater trend. Guys, part 2 after merienda, bumalik kami sa Acom. Para mag-toothbrush lang eh. Pero ang lamig kasi ng aircon. So, natulog kami. Tulog ako at least. Nakatulog pa ako. Medyo masakit ng katawan natin. Mga trentahin. Ayan, dito guys yung Estro's Place. Yung blue. Very wala siyang any statement na siya yung Estro's Place. Ako yan lang siya. Kami na nakaan. It's a secret na kami lang yung may alam. Tricycle kami ngayon. Naisip namin mag-tricycle na lang kaysa mag-jeep kasi parang may lakad pa ata. So pagpabalik na lang pag may jeep doon na lang ako mag-jeep. Hi guys, nakarating na kami sa Masa na grabe, tagong-tago pala to. It's very cozy spot na mukha siyang warehouse. The breads look good. Wow. Ay, gusto ko na fonts. At ang kokojom nga siya. Okay, let's try food. Hi everyone, welcome to our vlog in Chester YouTube channel. Please like, follow, and share. Wait lang. Ano na? Ba't tumaano siya? Bumubula siya? Yan. Grabe may tunog. It's like lasagna. What do you think of the food? Walang tunog. Masarap. And ang sarap ng Spanish latte niya. Yung Ganito mag-review ma. Ganito mag-review Julie. first step. First, you punitin ang- pinch a piece of bread and then you dip it. Hindi pa. It's like a spaghetti sauce. Parang natin. Then you eat it. Welcome to the food review by Eman with a little ASMR. Today we are tasting the famous Shishuka. Na kaibigan ni Nobita. Yeah. Na kaibigan ni Suneo.
Joke by Judy. Joke by Judy. Itong shishuka na to, may kasamang bread, maraming bread. Yung texture niya parang mukha siyang soup, actually, na maraming cheese, na may awkward na eggplant sa gitna. Let's stop judging and let's start tasting. Ayan, i-dip daw yung tinapay dito. Wala akong makuha. Ayan, okay na muna. Ulok-lok. Ayan. Ayan. Look at that texture. Oh my God. Perfect bite. Perfect bite. Perfect bite. Okay, let's start tasting and start judging. At first, you will think na when you bite it, it's like a pizza. The sauces are like pizza but spicier. So parang may hot sauce na pizza. But when you bite into it more, paanghang siya ng paanghang and ayoko na manghang. Pero overall, the tanginess, the spiciness, the cheesiness, with a little bit of star anise. I can feel it. It's there in spirit. I think the overall combination of this dish is perfectly 7 out of 10. 7 out of 10 because ayoko na maanghang. And it's per preference lang. Deducted by 3 points. Deducted siya by 3 points kasi ayoko. Ayoko na manghang. Ayun lang naman guys. Thank you. So, free. Okay, pangatlong beses. Naman po nating lalabas from Acom. And we're gonna find some dinner. Go to a different bar naman this time. And hindi pwedeng magpakalasing dahil uwi na kami bukas. Pero syempre, enjoy pa din tayo. And still no beach. And still no beach. Haven't seen the beach. And gising na lang tayo na maaga bukas. Upo lang tayo sa may beachfront. Hindi natin kaya ng Sunrise B. Kaya mo ba? Pumunta po kami dito para sa aircon. Para sa aircon na kwarto. Hello. Cutie. Okay, quick chika. So, actually, nakapunta na kami ng Floatsam dati. One time, pumunta kami ng Floatsam. Hindi pa ganun kadaming tao, pero baka kasi maaga pa kami. So, may naupuan pa kami doon na table. And yung ano kasi niya, yung itsura niya, parang ang laki ng place, pero may kanya-kanyang mga malalaking table. Upo kayo sa sahig kasi parang may elevated platform doon. Kasi yung DJ nasa isang place, ganon. So, parang hindi siya ganon ka tight. So, nung nag-floatsam kami, parang hindi naman siya enjoy. Nag-beer lang kami doon. Hindi pa namin siya ma-enjoy. Kasi parang, paano ka sasayaw? Tatayo ka, tapos yung gamit mo maiiwan doon sa lamesa. So, kaya ngayon, we're giving it another chance. And the fact na hindi pa nakapag-floatsam si Zel and Julie sa likod. And we're gonna see kung anong current scenario niya doon. And sabi naman ng mga friend ko sa work, masaya naman daw nung pumunta sila. So, baka mali lang talaga yung timing namin. Okay, life update guys. Ang haba ng pila. Tagit lang tingnan namin ito ba yung pila sa Floatsam? Parang okay na lang pala. Okay na pala yung experience namin dati. And hindi ko na kailangan i-recreate. Hindi ko na kailangan ayusin. I mean, look at this. Bakit hindi naman magkakasya yung mga tao sa loob? Looks like puno na siya. Wala na makakapasok. Pero ganito yung itsura ng pila. Okay, life update. Babalik ang mga person dahil napakahaba ng pila. Pwede na funky monkey tayo. Hindi ko pa natry dun eh. Ay, oo nga. Mas maraming straight doon. Okay. Kailangan natin tulungan ng ating mga kaibigan ngayon. Sa mga nakapanood ng vlog na to, there's a 2 straight ladies outside. Oo, bakit? 2 straight ladies. 2 straight fluid. Oo, it needs to be said. 2 straight solid. Hindi gas. Oo. 2 straight solid ladies. Oo, so comment down below sa gusto makakuha ng SOCMED nila. Joke lang. Screening process po yan. Hindi po natin binibenta ang ating mga kaibigan ng ganyan-ganyan lang.
kailangan po natin silang salain at make sure na nababagay at naaayon po sila sa aming tropa. So, pero comment pa din. Ayan guys, we're gonna do the anong tawag? Achievements cake. So, it's achievements cake trend. We're gonna place our achievement in a cake. Shoutout kay Raven sa Yama cake niyang binigay at nakarating ng Ellie. Thank you very much, too. Nagamit pa namin for this trend. And masarap siya. Nagustuhan ko siya. So, order lang kayo. Place your comments down below. Hi guys, I'm Elise, and a lot of things have happened this year. And my first achievement is I made through my silent battles and heavy thoughts. And another one is I discovered my passion and established a healthy boundary to protect myself. Hi everyone, I'm Chester. So, two of my accomplishments this year is first, I started my vlogging era. I have 15 long-form videos on YouTube. And the other one is I have a stable work that pays for my wants and needs this year. Hi guys, I'm Eman, and this year I finally went to Japan! And this year I chose my passion over everything else. Thank you. Hi everyone, I'm Judy, and this year I was able to treat my parents to Boracay and drove all the way to La Union and Bicol. And I also got 2 shout-out awards at work and signed a job offer with a higher salary. Cheers to growth, love, and happiness! Cutie. Ay, kaya mo ni Ellie Tagal. Let me give that to me. Hi guys. Ay, yun yung idolo mo. Hopefully, huling labas na namin to sa Acom. Kasi, kailang balik na kami. And ang balik na namin namaya dapat tulog na kami after. Dami ko nahuli na shiny. Sa after hours na pala kami. aircon. Tingnan natin kung ano. Hindi pa. Ay. Ay, umutot! That's me, who they want, so you can go and take that little piece of shit with you. Good morning guys, this is my third day in La Union and disclaimer before the actual footage na tinake ko kasi ayoko na siya i-take. Hindi ako nakatingin sa camera, like pinanood ko siya and hindi ako nakatingin sa camera. So, medyo awkward. Lagi ko saan ako tumitingin, luminingon pag nung sinat ko yung video. So, disclaimer lang tong portion na to that I will be looking left and right and very squinty kasi ang liwanag. I'm not very a morning person kaya pag maliwanag talaga that's why I always have my shades on. Ayun lang naman guys. So, if you want to listen to my yap, keep watching. If you don't want, fast forward nyo na lang. Sabihin ko lang dito kung kailan yung susunod na footage. So, I'm just gonna yap for a while. Hey guys, good morning. This is our third day in LU. And this is gonna be our last day dito. And uwi na kami later. Medyo maaga kasi malayo-layo pa yung drive ni Judy. Taga-south pa siya. So, magla-lunch lang kami. Tapos, uwi na. Babiyahe na pa uwi. Who knows kung kailan ko ma-edit tong video na to. Pero, I just wanna say thank you so much sa lahat ng mga nanonood ng videos. Sobrang na-appreciate ko talaga.
pag napapanood yung videos. I mean, I constantly remind myself kung ba't ako nagpo-post ng video sa YouTube. I do this because I wanted to retain memories. So, initially, sa IG ko siya ginagawa. Like, nagpo-post ako ng mga pictures sa IG. And, alam mo yun, binabalikan ko yung mga reels na ginawa ko sa IG just to see, uy, saya pala nung mga ginawa ko. Wala ba ako journal na ginagawa? So, parang technically, yung YouTube vlogs ko na yung parang ginagawa ko yung journal ko. And, something to look back. So, I enjoyed pag pinapanood ko lang siya randomly and remind myself, uy, saya pala noon, ang sarap ng pagkain, na-miss ko yun, I want to go back again. So, yun yung parang main reason kung ba't ko ginagawa tong mga vlogs. And, I don't know, minsan to inspire people na makakapanood, yung kumuha sila ng idea sa ginagawa namin. I do research sa mga travels naman namin and I hope na nakakatulong siya pag nakapanood nila iba to expedite the research para hindi sila kailangang mag-research ng mas malalim on the places that we have been through. So, ayun lang. Maraming salamat guys sa lahat ng patuloy ng mga nanonood ng mga vlogs ko. Kilala ko yung mga laging nanonood ng vlogs ko. Sa personal Instagram ko lang rin kasi ina-upload o pinapromote yung mga vlog na na-edit ko sa YouTube. Iba yung feeling pag I mean, you know your friends, you know you have quite a lot of friends. Pero those that constantly support your passion and hobbies, regardless kung interesting ba siya or maganda ba siya ka-edit or worth watching ba talaga siya. So maraming salamat guys. I appreciate it so much. Hiling ko lang naman for 2026 is for me to be able to keep doing what I'm doing. I have my main work and sometimes quite demanding. Like I haven't been able to edit videos for a week. My initial plan is just I need to be able to post every weekend, Saturday or Sunday, at least one video para hindi ako matambakan ng backlog. But sometimes, you know, the work that I have is medyo nakakapagod siya, nakaka-drain. So the only day that I can do my errands is during the weekend, and yun na, hindi ako nakapag-edit ng video. So siguro, I hope by 2026 I can be more consistent regardless of the situation. I hope I can keep editing my videos and make it more interesting for people to watch and better footages. Because initially I really don't have any plans or structure on when I'm doing my vlogs. So I'm just place my camera. Initially just get B-rolls lang nga lang tapos laging stitch them together, add some captions. Pero for 2026 I hope I can find my niche or I can find myself on how I wanted my YouTube videos to be like, to make it interesting, full of information, funny, ganun. And I know people listen to my yapping. Ayun lang naman guys. Maraming salamat for watching my vlog. I don't think this is gonna be the last video from my vlog. Meron pa kaming pa uwi. So sama pa yung buong araw namin for today. Ayun lang for tonight. I am just gonna send you muna dito sa beach. Breakfast na kayo. And lunch, dinner. And yeah, drink your water. Stay hydrated. We're checked out na, punta na kami sa Kabsat. Uwi na tayo. Okay, may free parking sa may Kabsat. Pag kakain ka. Pag kakain ka dito. Ano man takin natin dito? Medyo pricey yung pinakbet nila. And medyo sort of beachfront kami sa Kabsat. Nasa second floor kami. We ordered their grilled pusset and butter chicken half and sinigang na baboy. So yeah. Our Kabsat experience for today is general comment is dry na everything. The chicken, half chicken is half chicken po breast part. So tendency is ma-dry siya pag na-overcook siya. Ayun yun, medyo dry nga yung butter chicken. Sinigang is maasim, which is good for us. Gusto namin yung maasim na sinigang. And
Paso yung meat ng sinigang is ang dry pa din niya, ang chewy ng pork. The grilled squid naman is okay lang naman, hindi man siya ganun ka-chewy. Medyo burnt lang yung tentacles, which is okay lang din naman. Preference thing. But overall, we're gonna give this Kamsat experience 6/10. The service is very long. Hindi ganun kasarap for now yung food. But okay na din. Cash basis lang pala sila ngayon. Dati nakatanggap silang card eh. Hindi ko alam kung bakit. So, we're in the middle of Rosario. Stop muna kami sa Dunkin' for a quick CR break and snacks and coffee. Kasi T-Plex after is mahaba yun. So, wala nang pag-stopan after. Pauwi na kami ngayon currently. Galing na kaming Kabasat and dire-diretso na. Actually, nag-stop pa kami somewhere sa may bilihan ng pasalubong. Bumili kami ng suka pang uwi sa aming mga pamilya. And we bought coffee. We bought XL Vietnamese coffee sa Dunkin'. I bought Malob's Forever Donut and Boston Cream for me. And they bought Munchkins kasi onti na lang yung Munchkin dito. At yun lang naman, grabe lang yung view dito. So parang it looks very, very modern, aesthetic in the Dunkin'. Tapos pagtingin mo sa likod, ano ka dyan? Palayan yung makikita mo. Pagtawid mo, palayan na. Hi, Judy. Ang ganda mo dyan. Tingnan mo the light. Yes, parang... Hi everyone! I'm Judy, Chester's friend. Kasi nagkakilala kami through Eman. Ayun. And then, second time ba? Ay, hindi pala, mga fourth time na pala. More than, madami na palang beses kasi I think nag-ano kami sa poblasyon and then yung pinakamalayo is sa Vietnam and then second na pinakamalayo itong La Union. Check it out! Ayun guys, back to the road. Biyahe na lang kami pabalik ng Manila and I think sa perfect ending na. This is I'm ending this. Sa last part of our LU vlog for this year. Hindi ko sure kung kaya ito mag-post pero this is December 2025. So yun lang naman guys. Thank you for watching. Bye!